Isang magandang gabi mga kababayan. Ayan, and welcome back to our channel. Ayan, bago tayo mag-react at mag-comment sa ating mga video na napapanood dito sa social media. Ayan, guys, please like, share, and subscribe ayan, sa ating channel. Ayan mga kababayan, ang pag-uusapan natin ngayon na itong nabasa ko ayan sa balita na si Congressman Kiko Barsaga ng Cavite ay mayroong gagawing panukala para ipasa sa Kongreso. Ito po yung paghihiwalay ng Mindanao ayan sa Luzon at Visayas. Sa tingin niyo mga kababayan, pabor ba kayo dito na hihiwalay ang Mindanao ayan sa Visayas at Luzon? Ayan, bago ang lahat mga boss, ayan, para sa akin mga boss, payag po ako nahihiwalay ang Mindanao kasi sa mga nangyayaring problema ngayon ng bansa sa korupsyon at kaliwat kanang mga problema, ayan, medyo noon pa man maraming maraming nagpanukala niyan kaya lang hindi nakakalusot. Pero sana pumayag yung mga mayors natin, governors, especially sa Mindanao at mga congressman at pati sa senator na hihiwalay ang Mindanao. Kasi sa totoo lang, napaka-progresibo ng Mindanao mga boss. Ang problema lang kasi, walang suporta yung gobyerno. Andyan po nakalagay yung mga malalaking deposito ng mga coal, ng mga anong tawag nito, yung mga enerhiya, mga gold. Yan, actually, napakayaman po talaga ng Mindanao kung maayos lang o suportahan ng gobyerno yung mga yaman ng kalikasan na nandiyan sa Mindanao. At besides, as Mindanaoan, kasi galing po ako ng Davao actually, kasi doon po yung aming province, Davao. Napakaganda po talaga ng pagpapatakbo ng mga Duterte doon. Actually, sa totoo lang, ang mga Duterte ay hindi po talaga yan corrupt. Sa totoo lang. Ako na po, isa na po ako sa magpapatunay dyan dahil dyan po ako dyan po yung probinsya ko, yan, Davao. So talagang ang mga Duterte doon ay maayos yung pagpapatakbo. Ayan, gusto nila na mapaunlad ang bayan ng isang city. Kagaya na ng Davao kung mapapansin natin sa ngayon na napakaganda po talaga. Actually, malinis at although may sasabihin natin corruption, pero hindi kagaya sa mga corruption na nangyayari. Hindi man na mawawala yung corruption mga boss. Kasi kahit sabihin natin na malinis ang presidente, puro sa baba niya na mayroon po talagang gumagawa. Pero sa sitwasyon natin ngayon, ayan, dito sa Pinas, talagang kaliwat kanan yung corruption na nangyayari. Kaya ako pabor na hihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Kasi alam kong mapapaganda ng mga Duterte. Hindi lang sa mga Duterte, maraming mga politiko doon na talagang may malasakit ayan sa bayan. Siyempre, ako naranasan ko na naging mayor si former President Rodrigo Roa Duterte at napakaganda po talaga ng ginawa na dyan. Kaya ayan, sumusunod sila Bibi Sara na naging mayor din doon. Talagang napakaganda. Lalo, kung mapapansin natin ngayon, ang Davao ay isa sa pinaka malinis at pinaka safe na syudad ayan sa buong bansa. Kaya iniisip ko na talagang pagka humiwalay ang Mindanao, mapapaunlad at uunlad ang Mindanao kaysa Luzon. Kasi sa ngayon kasi nasa Luzon yung mga korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa, talagang kaliwat kanang kaliwat kanang korupsyon. Kaya gusto ko hihiwalay talaga yung Mindanao sa Luzon kasi nakakasawa na, ayan mga boss, nakakasawa na yung mga politiko dito sa Maynila. Talagang
hindi na matik yung mga ginagawa nila, ayan, sa ating bansa. Ayan, kung papansin natin ngayon, puro lang takipan, ayan, investigasyon sa ICI, wala naman po nangyayari, wala nakakasuhan. O nandyan na po yung mga sangkot, nandyan na po yung mga kawatan sa gobyerno, pero ang ginagawa nila, balak pa lang ilihis yung kwento, balak pa lang ilihis yung istorya, ayan, ng mga nangyayari, gaya na sa flood control project na yan, mga substandard na mga project. O talagang gusto pa lang ilihis yung usapin. Sabi nga ni Senator Bongo, straight tayo, nandyan na yung nandiyan, papunta na po tayo dyan sa pinakaulo. Pero anong ginagawa nila? Kung ano-ano mga diversion na tactics yung mga ginagawa nila para lang malihis yung usapin sa flood control. Kaya medyo nakakasawa na yan, mga boss. Kaya para sa akin, ako talagang papayag ako na hihiwalay ang Mindanao. Kasi alam kong maging progressive kapag humiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas, alam kong maging progressive yan. Kayo, sa palagay nyo, ayan, ano yung masasabi nyo dito? Ayan, mga boss, mag-comment kayo dyan sa baba at para malaman natin. Kasi napakagandang usapin ito at sana pumasa ayan sa Kongreso itong balak na panukalang batas ni Representative Kiko Barsaga. Ayan, si Kiko Barsaga ay taga Cavite, pero nagpapanukala siya ng ganyan kasi alam niya na talagang napapanahon na humiwalay talaga yung Mindanao, ayan, sa Luzon at Visayas, kasi nandito yung mga kawatan sa gobyerno. Napakahirap, mga boss, apektado yung ating yung bansa natin, yung sambayan ng Pilipino. Ayan, biruin mo yung 12% na VAT, napakalaki po niyan kung tutusin. At biruin mo gagawing 10%, ayaw pa ni Rito, maapektuhan daw yung ekonomiya ng Pilipinas. Pero actually, sa totoo lang, maapektuhan talaga ang ekonomiya ng Pilipinas kapag walang ginagawa yung gobyerno at puro lang nakaw dito, nakaw doon yung mga nangyayari. So ako, pabor ako dyan sa paghihiwalay ng Mindanao, ayan, sa Luzon at Visayas. Kayo, ano sa palagay nyo? Pabor ba kayo rito? Please comment down below and please subscribe sa ating munting channel. Ayan, maraming salamat.